verbo ay nagkatawang Ito po ang pang-apat na Panginoong Maria, nobena. Misa nobena po para sa ating mahal na patron, Tata Dune, Tata Jose. naman ang iyong anak, si Jesus. Robert. Ipanalangin mo kami, Santang Ina ng Diyos. Manalangin tayo. Diyos, kasi nagawa ang aming mga kaluluwa, ang iyong lahat na grasya, at iyamang nalihan sa pamamagitan ng Anghel, ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ng Jesucristo ang anak mo. Makundangan sa mahal na pasyon at pagkamatay niya sa krus, ay papakilangin mo kami sa pagpabuhay na maguli, sa kaluwalhatian sa langit, sa pamamagitan ni Kristo aming Panginoon. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapalan ng siya una, ngayon, magpakalanman, magpasulangan, gano'n. At pong pasanin ang nobena sa karangalan ng ating mga mahal na patron, Tata Dune at Tata Jose. Pagpungan na panalangin. O Panginoong Diyos, ang gawain ipinagkaloob ng kapalan-banalang alagad na si Tata Dune, na siyang banal at matibay sa pusa, at sa tulong ni Tata Jose, esposo ni Maria. Hinihiling namin na sa pamamagitan ng pagsunod nila, makita namin muli ang pagmamahal mo sa amin, ang kasiyahan ng aming mundong pinagalawa, at di magsuko sa anumang mga pangalan o balaki na dumarating sa pamamagitan ni Jesucristo ang Panginoon namin, siya daw. Panalangin alang-alang sa nobena sa Santong Alagad. Makapangyarihan at walang hanggang Diyos, kami tumulong sa harap mo at tumanalangin sa iyo ng may makaigting na tiwala sa pamamagitan ng katiwala at biyaya mo sa amin. Tinawan mo maging sinap mula sa banal mong ilaw ang madilim kong pag-iisip at sindihan mo ang aking puso mula sa apoy ng banal na pag-ibig. Nang sa gayon ay aking mapagnilayan ang dakilang virtud at kagalingan ng santo aking pinadalaginan sa nobenang ito, at ang kanilang halimbawa ay matulad sa buhay ng iyong banal na anak. Tungkol dito, ako'y humihingi na ito'y matupad mula sa kagalingan at panalangin ng makapangyarihang alagad, ang petisyon mula sa Kanya at sa aking hinain na ibigay sa Kanya. Sinasabi sa espiritual na panalangin, sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Ginagalang namin ng marinig ito sa pamamagitan ng dakilang luwalhati at pagaling ng ating kaluluwa, siya daw. Panalangin para sa karangalan ng Diyos. O Panginoong Diyos, sa iyong pagkawat at pagliligtas sa matalikting katiwala mo sa amin mula sa komunidad ng San Dionisio sa bayan ng Parañaque at sa kapalan-banalang Tata Dune, Obispo at Baptista. Ito ay paniwalhati para sa iyo at alinsunod bilang martir ang napakaraming milagrong binigay mo sa amin. Tawaran mo po kami mula sa aming pagnilay-nilay na may sanay at may pumahagi sa iyo ang ilaw patungo sa daan ng buhay. Kayong din na mawala ang lahat ng bumabagabag sa aming buhay at mula sa aming kahinaan ang nagkasala sa iyo. Kami ay iyong ibalik-balik sa totoong dusa na iyong pinakalas sa pamamagitan ni Jesucristo, Panginoon namin, siya nawa. Ama namin, sumasalangit ka sa pagkakas. Makasabi ang kahanin mo, sutinong mo ito sa lupa para sa langit. Yung pumiyaw na may kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa mga sala. Para napapatawad namin na nagkakasala sa amin. Huwag mo kami painturo-tukso. Sadya mo kami sa lahat ng sumamin. Ang mga Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Buot ang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Wala sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Una ngayon ang kailangan sa pagkakas. Sa bibig ko na tahimik ang mga kailangan sa nobena ng Diyos.
maluwalhating alagad ng Diyos kakagaling mula sa matinding pag-ibig at debosyon natin sa iyo patungo kay Kristo. Ipakubaya mo sa amin ang patuloy na paglaki ng kaalaman at pagmamahal namin kay Kristo. Ito ay para sa aking pahog na puso na maranasan ang kapayapaan na maaari niyang ibigay. Tulungan mo po ako na sa pamamagitan ng makapangyarihang tiwala namin sa iyo at ang taus-pusong paglilingkod ko sa iyo ay matamo po ang kaluwalhatian sa namin sa nawa. Panalangin kay San Jose. Sa aming mga pagdurusa, kami sa iyo tumatapos at matapos namin hingin ang tulong ng iyong banal na esposa ay may pagtitiwala namin hinihingi ang iyong pagkakakilig. Sa pamamagitan ng dakilang pag-ibig na nagbubuklod sa iyo sa alinis na isang Birheng Ina ng Diyos at sa makaamang pag-ibig na inialay mo sa Niño Jesus na tinubos kami ng kanyang banal na dugo at sa pamamagitan ng iyong kapangyarihan at lakas ay natulungan mo kami sa aming mga pangangailangan o mapagkalog na tagapangalaga ng banal na pamilya. Ipagsanggalang mo ang napiling mga anak ni Jesucristo. O pagmahal ng Ama, iwaksi mo kami sa kamandag ng kamalian at kabulukan ng kasalanan. O aming dakilang tagapagtanggol, kasihan mo kami at mula sa langit, kami ay iyong tulungan sa aming pagkukunyagi sa kapangyarihan ng kadiliman, tulad ng iyong pagliligtas sa Niño Jesus sa pangalan ng kamatayan. Kaya ngayon ipagtanggol mo ang banal na simbahan ng Diyos sa bilang ng kaawa at sa lahat ng paghihirap, at isanggalang mo din ang bawat isa sa amin ng iyong halimbawa at tulong. Makapamuhay kami ng banal, mamatay kami ng banal na kamatayan, at matao namin ang walang hanggang higaya ng kalangitan siya nawa. Huling palalaki. Panginoon ang aking Diyos, inilaanin ko ang lahat ng aking petisyon sa pakikipag-isa sa dusa, hirap at pagkamatay ni Jesucristo, iyong anak. Kasama ng iyong malay na Birhen Suseso, sa Tres Apostol at lahat ng mga santo, lalo na sa aking santong alagad Katolik na aking ginagalang sa pagdadasal sa Novena ito. Ako po ay tinaninyo o makapaging Diyos. Tuparin nawa ang grasya at ang pagmamahal at pakinggan ang aking kawanangin sa nawa. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating pong punong tagapagdiwang ay ang Bisitang Pari ng Sacred Heart of Jesus Parish mula sa lungsod ng Muntinlupa, Reverend Father Julius Alao. Magsitayin po ang lahat at ating awitin ng pamumuhan na awa. Patron tatanungin. Espiritu Santo, ang pagpapala ng ating Panginoon sa Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pag-ibig-pagpisa ng Espiritu Santo, naway sumayo na. Mga kapatid, amin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagkakataon. Pinaamin ko sa mga pagkakas ng Diyos at sa inyo mga kapatid, na hapon na kasal sa isip, sa salita, sa mga
at sa aking pagkulang, kaya sinasama ko sa mga Birheng Maria, sa lahat ng mga nagkawanan at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihan ng Diyos at tanganin tayo sa ating makasalanan at lumayan tayo sa buhay na walang hanggan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Sa manaming makapangyarihan, ang iyong pinakadakilang magagawa ay magpatawad at ang iyong laging pinakikit ay pagkahabang. Padaluin mo sa aming walang hupay ang kagandahang robo sa aming nilahan upang sa pagkakamit namin sa pangako mong bigay, kaming gawin mong kasalo sa pagkakaloob mo sa kalangitan. Sa pamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Yo. Mahirap. Pagbasa mula sa aklat ni Job. Sinabi ni Job, aking mga kaibigan, ako'y inyong kahabagan. At sa galit ng Diyos, ako'y kanyang ibinuwan. Bakit ako inuusig? Waring kayo itong Diyos. Di ba kayo magsasawang pahirapan akong lubos? Sana ang sinabi ko'y maitalat, maisulat, at ito ay magawang isang buong aklat. Hindi na pa kayo? Bago lang? Ako'y maikukit itong mga salita ko, upang sa habang panahon'y mabasa ng mga tao. Alam kong di matutulog ang aking tagapagligtas, na sa aking magtatanggol pagdating noong wakas. Pagkatapos na maluray itong aking buong balat, ang Diyos ko'y mamamalas kahit laman ay maagnas. Siya'y aking mamamasdan at mukhang makikita ng sariling mga mata at di ng sino mang iba. Ang puso ko'y nananabik nang mamasdan ko na siya. Ang salita ng Diyos. Makikita ang may kapal sa kanyang lupang hinirang. O Diyos, ako'y tingin sa aking pagtawag, lingapin mo ako sa aking mahabag. Ang paanyaya mo'y lumapit sa akin, huwag kang magpupublit, kita'y hahanapin. Huwag kang magagalit, huwag mong itatakwil, huwag mong akong katulong mo at iyong alipin. Tagapagligtas ko, huwag akong lisanin. Ako'y nananalig na bagong mamatay, masasaksihan ko ang iyong kabutihan, na igagawad mo sa mga hinirang. Sa Panginoong Diyos, tayo'y magtiwala, ating patatagin ang paniniwala. Tayo ay umasa sa kanyang kalinga. Ngayong lahat, ang Diyos ay mag-aari na kaligtan ang anang sala, manalig sa balitan. Sumainyo ang Panginoon. At Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yun, ang Panginoon ay humirang pa ng 72. Pinaunan niya sila ng dala-dalawa sa bawat bayan at puok na pinatutunguhan niya.
Sinabi niya sa kanila, Ay. sagana ang anihin, ngunit kakaunti ang mga gawa. Idalangin ninyo sa may-ari, magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang bukirin. Kumayo kayo, sinusugo ko kayo parang mga kordero sa gitna ng mga asong gumag. Huwag kayong magdala ng lukbutan, sukot o panyapap. Huwag na kayong titigil sa daan upang makipagbatian kanino man. Pagpasok ninyo sa alinmang bahay, sabihin muna ninyo, maghari nawa ang kapayapaan sa bahay nito. Kung maibigin sa kapayapaan ang nakatira roon, sa kanila ang kapayapaan. Ngunit kung hindi sila magkakamit nito. Manatili kayo sa bahay na inyong tinutuluyan. Kanin ninyo at inumin ang anumang idulot sa inyo, sapagkat ang manggagawa ay may karapatang tumanggap ng kanyang upa. Huwag kayong magpapalipat-lipat ng bahay. Kapag tinanggap kayo sa limang bayan, kanin ninyo ang anumang ihain sa inyo. Pagalingin ninyo ang mga may sakit doon at sabihin sa bayan na lalapit na ang paghahari ng Diyos sa inyo. Ngunit sa limang bayan, hindi tumanggap sa inyo. Lumabas kayo sa lansangan nito at sabihin ninyo, pati ang alikabok dito na dumikit sa aming mga paa ay pinapagpag namin bilang babala sa inyo. Ngunit makatanda ninyong nalapit na sa inyo ang paghahari ng Diyos. Sinasabi ko sa inyo, sa araw ng paghukom ay higit na mabigat ang kaparusahan ng mga tao sa bayang yaon kaysa dinanas ng mga taga-Sodoma. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinukod ka namin, Panginoon. Magandang gabi sa inyo lahat, mga Magandang kapatid. gabi. Ano? Welcome po sa ating ika-4 na Misa Novenaryo para sa karangalan ni Tata Donet at Tata Jose. Salamat din sa pag-imbita ninyo sa akin sa inyong pagdiriwang. Isa sa mga mahalagang pagdiriwang sa inyong barangay o kaya sa inyong kapilya. Kaya lang, nakalimutan ko na ang kwento ni Tata Donet. Magagalit pa kayo pag sabihin ko na nakalimutan ko na talaga siya ng kanyang kwento. Naalala ko last year, inimbitahan din ninyo ako, pero kay Tata Jose. Kaya wala talaga akong tsansa na magsabi sa inyo tungkol sa buhay ni Tata Donet. Alam ko lang at sigurado ako, pugot ang kanyang ulo. Pero natatakot ako, baka ako ang bintangan ninyo. So, kaya lang kanina, habang naghihintay ako na magsimula, tatanong-tanong ako dito. Sabi ko, ano nga bang buhay ni Tata Donet? Kami nagsabi sa akin, ay sawa na kami father dyan. Kaya sabi ko, di na lang magkikwento tuloy. Baka magsawa kayo sa kwento ni Tata Donet. At kung magkwento man ako, baka iba pa ang magkwento ko sa inyo. Mas lalo kayong magagalit. So anyway, ngayon ang Ebanghelyo tungkol sa pagpapadala ni Jesus sa iba pang mga alagad, 72. So naalala natin nung linggo ang Ebanghelyo, si Juan lumapit kay Jesus at nagsabi, Panginoon, meron po isang lalaki doon nagpapalayas ng masamang espiritu na gamit ang pangalan mo. Kaya pinahinto o tinigil namin siya. Anong sabi ni Jesus sa kanya? Huwag mo siyang pigilan dahil ang sino man panig sa atin ay hindi laban sa atin. So si Juan, gano'n ang kanyang reaksyon. Gusto ni Juan, sila lang ang kikilalanin na maging alagad ni Jesus. Para sa kanya, sila lang dapat din ang may kapangyarihan na makapagpapaalis ng masamang espiritu. Pero dito sa Ebanghelyong ito, nais ipaunawa ni Jesus na kahit sino man ay maaaring makibahagi sa kanyang misyon. So aside sa 12,
na pinadala niya, nagpadala pa siya ng 72. So yung 12, ang number na 12 ay nagsisimbolo sa 12 tribes of Israel, di ba? Sila yung mga yung tribo ni Jacob. At yan ay kumakatawan sa buong sambayanan ng Diyos. Kaya ang 12 disciples ni Jesus, sila yung aside sa maraming alagad niya, sila yung parang mas malapit pa sa kanya na maaaring mag-lead sa iba pang mga alagad para ipagpapatuloy ang misyon. So kaya parang sampal ito kay Juan. So ngayon, iba naman, kahit sino tatawagin natin, ipapadala rin natin sa misyon. So dahil lahat ay maaaring makibahagi sa misyon ng Diyos dito sa lupa. Kaya ito ang purpose ni Jesus. Bakit siya pumarito sa lupa? Dahil dito pa lang sa lupa, ninanais na niya na itatag ang kanyang kaharian. So, kaya nga ang laman ng kanyang turo, kadalasan ay tungkol sa kanyang kaharian. Kaya sabi niya, ibalita ninyo na ang kaharian ng Diyos ay nalalapit na. So, dahil sa presensya ni Kristo, kaya nga, sabi niya, pagpunta ninyo sa alinmang bahay, sabihin ninyo, sumainyo ang kapayapaan. Kapayapaan, dahil ito ang mararanasan natin sa kaharian ng Diyos, ang kapayapaan. Kaya, sino sa inyo ang ayaw ng kapayapaan sa inyong bahay? Kung mapayapa ang bahay ninyo, ibig sabihin, sa bahay pa lang ninyo, nais na ninyong itatag ang kaharian ng Diyos sa inyong bahay. Pero paano maging payapa? Umagang-umaga pa lang, nagbubunganga na tayo. Di ba? So pag lagi kayong nag-aaway mag-asawa, ibig sabihin, ayaw nyo na pagharian ang inyong pamamahay. Kaya si Jesus pumarito sa lupa upang magdala ng kapayapaan. Kaya sabi ni Jesus, kung ayaw nila ng kapayapaan, babalik yan sa inyo ang kapayapaan. So ito yung kadalasan na ginagamit natin sa pagmasmas ng bahay. One time, noong may i-bless ako na bahay, bago kami dumating doon sa bahay na i-bless, sinasabihan ako ng may-ari na, Father, pang-aralan ko nga yan kasi yung anak ko at ang kanyang asawa na may-ari ng bahay ay parang hindi nagkakasundo. O kaya sabi ko na sa kanila na habang nagbabasbas ako, ang pagbabasbas ng bahay ay hindi man talaga para sa building, hindi para sa struktura, kundi para sa mga tao na naninirahan dito. Kahit iwanan mo yung bahay, mapayapa yan. Kaya lang hindi nagiging payapa pag andyan ang tao. Lalo-lalo na pag ayaw sa kapayapaan. Di ba? So ang blessing sa mga bahay natin ay para sa atin na nakatira doon. Para sa inyo pa lang itatag ang kaharian ng Diyos sa pamamahay ninyo. Pero kadalasan, ayaw natin na pagharian tayo ng kaharian ng Diyos sa ating sarili, sa ating pamamahay. Dahil mas pinipili natin ang kaguluhan. Araw-araw, kinaumagahan pa lang, pagkagising pa lang, hindi pa nga nakatoothbrush, sige ng mura. O saan dyan ang kapayapaan? Saan dyan ang kaharian ng Diyos? Paano mo itatag sa bahay mo? Kung yun ang laging maririnig ninyo. Kung yun ang laging ginagawa ninyo. Diba? Kaya nga sa amin na mga pari, ang morning prayer, nagsisimula kami sa Lord, open my lips, di ba? Lord, open my lips. Ibig sabihin, bago man lang bumuka ang bakbak mo, ialay mo na yan sa Diyos. Dahil pag hindi mo ialay sa Diyos, ang iyong bunganga, talagang makakasakit yan sa pagmumura. Makakasakit yan dahil kung anong mga binibitawan mo na salita. Ay, pag-ising na dyan, wala kang kialam, wala ka nang ginagawa dito sa bahay, wala ka nang silbi kung ano sinasabi, di ba? So, paano yan magamit ng Diyos para magpuri at magbigay ka-inspirasyon sa iyong kapwa kung ang bunganga mo hindi pa mapayapa? Ito ang nais ipaunawa sa atin ng Ebanghelyo. Inutusan ni Jesus ang kanyang mga alagad
para pumunta sa iba't ibang lugar at ipadama na ang kaharian ng Diyos ay malapit na. Pero mas lalo nating madama ang kaharian ng Diyos kung merong kapayapaan na nananahan sa bawat tahanan. Siguro ito rin ang pinapaalala sa atin ni Tata Donet. Gusto niya ng kapayapaan, kaya hindi siya lumaban kahit alam niya na kamatayan ang kanyang haharapin. Kahit alam niya na buhay ang nakataya para sa kanya. Para maging mapayapa, ialay ang sariling buhay. Alang-alang sa kanyang pananampalataya sa Diyos. Tingnan mo, kahit nga mapayapa ni Tata Donet, pero siya ay patuloy na nagbibigay sa ating inspirasyon. Dahil yan naman ang purpose natin dito sa lupa. Kailangan natin tanggapin ang kapayapaan ni Jesus. Kailangan natin tanggapin ang kapayapaan ng Diyos para gamitin niya tayo na maipahayag ang mabuting balita tungkol sa kanyang kaharian. At yan ang ating misyon bilang mga alagad ni Kristo. Hindi lang kami ng mga pari ang may misyon na ito. Hindi lang itong mga naglilingkod ang may misyon ito. Hindi lang mga katikista, hindi lang mga nagtuturo at mga turo sa paaralan, kundi ang bawat isa sa atin ay bahagi sa misyong ito, ang magdala ng kapayapaan sa bawat isa sa atin. Pero unahin niyo muna sa inyong sarili, unahin niyo muna sa inyong pamamahay para madama na ninyo ang paghahari ng Diyos sa atin. Ito ang ating panalangin sa pagpapatuloy natin ng misa. Nawa, sa pamamagitan ng pag-alala natin at paggunita kay Tata Donet, maghari nawa ang kapayapaan sa barangay San Dionisio. Tumayo po tayo. Lumapit tayo sa Panginoon ng ani at ipanalangin natin ang mga pangangailangan ng simbahan at ng buong mundo. Ating itugon, basbasan mo ang aming pagpapagal, O Panginoon. Ang lahat ng sumasampalataya naway maging mulat na tinawag ng Diyos sa pagpapalaganap ng kanyang kaharian ng kapayapaan sa daigdig. Manalangin tayo sa Panginoon. Tayo naway maging mulat sa ating bukasyon na magpahayag ng mabuting balita ng kaligtasan sa ating pamayanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ang mga magsasakang nagbubungkal ng lupa, naway biyayaan ng mabuting panahon at mayamang ani. Manalangin tayo sa Panginoon. Ang mga may sakit at mga nahihirapan sa buhay, naway makilala ang Diyos na nagmamalasakit sa kanila sa pamamagitan ng pag-aaruga ng kanilang mga kapamilya. Manalangin tayo sa Panginoon. Ang mga tapat na yumao na nagpagal sa buhay, na ito naway tumanggap ng makalangit na gantimpala. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama naming nasa langit, tulungan mo kaming makilahok ng masaya sa gawaing pagpapahayag ng iyong ebanghelyo sa pamagitan ng halimbawa na aming ipinakikita sa aming buhay. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon.
sa amin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Ama namin makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao ay nilikamot, pinangangasiwa sa San Siloco. Sa hangad mong siya iwastong lubos, siya ay pinagkusa mo sa kanyang pagkalito. Sa iyong pagliliw yung pinahintulot na makabalik siya sa pamagitan ng Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang kumpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadahilahan. Ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, tinawakan niya ang tinapay, tinansalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong natin ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Ngayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ay ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ipagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang talis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, nilapit mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco namin Papa at ni Jesse namin Obispo at ang tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimay ng may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Ngayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at paginapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kay San Mahal na Birhing Maria, na ina ng Diyos, ng kabiyak ng kanyang puso, si San Jose. Kay San mga apostol, lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang naman namin ang pagpupuri sa nararangan mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Yesu Kristo. Panginoong Yesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Gayan ngayon ang kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. 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 Be with you. I'm sorry. Peace be with you. Peace be with you. Meron ng Diyos na nag-aalis. Sana ng sanlibutan, mawakan sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan. Sanlibutan, mawakan sa amin.
Pero ng Diyos sa nag-aalis, mga kasalanan, pagkalubo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Papalan tayong naaniyahan sa kanyang pigil. Panginoon, di ako rapat-dapat patuloy sa iyo, ngunit kasi salita mo lamang ay gagaling na. Unawain nyo, yung subukan lang kayo, unawain natin. Patapos na naman eh, yan. Yun o, may mensahe pa eh. Manalangin tayo. Sama naming mapagmahal, ang aming banal at itinabang ay magdulot nawa ng kagalingan sa aming karuhan upang kami makatambal sa kalwalatian ng aming nilalangkan na tiningis na kamatayan na aming nahayag sa ginanap na pagkalingan. Sa pamamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsipong muna po ang lahat. Sa kanan ko ng buo ng Exaggeration Unity Council, kami po ay pusong nagpapasalamat sa ating mga sponsors ngayong ika-4 na araw ng ating Reservena alay sa ating mga napatawag Tatatuloy at Tatawag. Para po sa ating family sponsors, sina Sol at Adrian Rodriguez. Yun din po, pinasasalamatan natin ang mga naging Tinatanong ko kung yung depresya ulo, lalagay ba yung walang depresya? Unawain. Nagloko kasi ang wifi sa internet. Kaya Gabida. Bakit bilang Gabida? oh, Milo de Fernandez, Gabida. Gabida Channel, YouTube. At sa inyo pong lahat ng tumalo at nakisa sa Misa Novena ngayong gabi, magkita-kita po muli tayo bukas. Mahalagang paalala po, sa darating na linggo, ika-6 ng Oktubre, ang oras po ng ating Misa Novena ay ang regular Sunday Mass schedule na ika-8 ng umaga. Wala pong misa sa ika-6 ng gabi sa darating na linggo. Para po sa iba pang gawain tungkol sa ating Celebra 2024, mangyari po na ng harmony na nasa gate ng ating kapila. Maraming salamat.
Sumainyo, Panginoon, at sumayuri. tulong at panalangin sa Diyos, Diyos na Diyos. Pagpalain kayo mga pamilya ng Diyos, Ama at ang Anak, ang Espiritu Santo. Dahil kapatid, tapos na po natin na nalagisa, kumain kayo sa kapayapaan at pag-ibig ng Kristo. Right. Ako'y magbe-bless na lang kay Padre. Bless na lang. Oo, Padre. Ay, way paglubad. Wala niya lang yan. Kabida, oh. Ito na eh. Ito po ang bisita natin. Naway ka, may video. Ayan, oh. Nakakaintindihan. Nakakaroon ng wine na. Pagsubok ko si Talon. Lakad ko po. Ayan. Dami. Uy! Okay. Yun. Oh. Yun, oh.